May tatry ako ngayong bagong product sa panggilid ni ADB 160. Itong direct dry clutch from Speedtuner Philippines. Ang SRP nito is nasa 15,000, bagong product ni Speedtuner. Shoutout din pala kay Ryan of Team Labo. Siya yung nag-request kay Mickey Maso para matry natin itong bago nilang product. Ito yung packaging niya, may nakalagay na Speedtuner Team Labo na sticker. Direct dry clutch made in the Philippines. DDC Honda. So, meron na siyang kasamang bell washer. Tsaka itong spacer para dun sa clutch. Tapos maliit na spacer para sa bell. More responsive power racing performance. Speedtuner ASF made in the Philippines. Pagkakaalam ko, bagong version na to. Yung unang version wala pa nitong MM dito. Tapos meron na ngayon itong dalawang washer na to. Dati wala pa nito. Ito pa lang yung kasama, yung bell washer. Sa function niya, ito na yung re-replace mo sa clutch assembly tsaka sa clutch bell mo. Bale, ito yung bell made in steel na nakapintura ng itim. Yung ilalim niya pintura din. Tapos ito naman yung clutch. Ito, hindi na siya kagaya ng traditional clutch na may clutch shoe, clutch springs. Ito, meron siyang shims na kasama. Copper shims. Kunin natin yung isa. Ayan yung tsura ng copper shims niya na ito yung papalitan mo kapag ka naupod na. Magbebenta sila nito. Meron siyang butas dito. Tapos meron din dun sa mismong clutch. Para makakaangat siya freely, hindi magkakaroon ng vacuum effect na mapipigilan siya umangat. Para mag-engage tong clutch mo dito sa clutch bell, pag umiikot na yan via centrifugal force, mag-aangatan na yung mga shims. Aangat yan na ganon. Tapos siya yung kokontak dito sa surface ng bell, tapos doon ka na mag-i-start tumandar. Meron pa siyang pintura kaya malamang ito palalapatin pa natin para mas maganda yung contact nitong shims dito sa clutch bell. Itong clutch is solid aluminum block to na CNC. Hindi siya casted, matibay ito. Kasi may kabigatan din siya, pati yung bell na steel, may kabigatan. Ganun lang siya kasimple yung mechanism niya. Aangat na ganon, via centrifugal force, tapos mag-i-engage na, under ka na. Ito kasi nakakabit sa drive shaft ng bell. Kaya siya tinawag na direct dry clutch. Kasi wala na siyang dragging. Kasi iba nga yung mechanism niya ng engagement ng clutch sa clutch bell. Timbangin naman natin yung DDC. 1,050 grams. Stock clutch bell ng ADB 160 saka stock clutch lining. Wala pa yung plate kasi nakakabit dun sa motor na yan. Pero tingnan natin difference. Almost 1.5 kilograms. Mas magaan yung DDC. Ngayon titingnan natin kung may pukol pa rin yung DDC kahit magaan siya. Kapag sa duluhan na kasi iba nga yung mechanism niya. Baka dun magkakatalo yung performance nila sa dulo. Panggilid ko pala ngayon is K-Works pulley set, 1315 na bola, 1mm tuning washer, Speedtuner pulley offset washer, racing DNA, pulley nut. Gamit ko namang belt is Daytona, tinetesting ko pa lang, bagong kabit lang. Stock torque drive, CRP torsion controller, 1000 RPM NCY center spring, Daytona Kevlar clutch, 1000 RPM na Daytona clutch springs, tapos Daytona clutch bell na naka-knurled groove, racing DNA torque drive nut, tsaka bell nut. Palasin ko na muna to para makabit na natin yung Speedtuner direct dry clutch. Kailangan natin ito pagka Honda kasi pag nilagay mo ng rekta yan, hindi siya sasagad unless kikilin mo to. Kasi yung torque drive ng Honda, hindi full thread. Mas malaki yung diameter nito, yung ilalim, kaya hindi siya masagad. Ilalagay natin tong 1mm na spacer dito para mapalapat natin tong DDC. Lapat na lapat siya. Tapos saka natin lalagay yung torque drive nut. Tapos itong maliit na washer na to, doon naman yan nakapatong sa bearing, yung radial bearing ng torque drive. Patong mong ganyan. Tapos dyan naman lalapat yung bell. Ito, yung surface na to. Dyan nakalapat yan. Para naman yan bumalik sa dating clearance na sinet nila. Kasi ito, umangat ng 1mm pa ganun. So, ang tendency is lalapit siya dito ng 1mm. Kaya nag-provide sila ng 1mm na washer na yon para naman ito, umangat din. Para same pa rin yung clearance niya. Sa Yamaha, alam ko, hindi na kailangan nun kasi full thread na yung male torque drive nun. Pero alam ko, meron pa rin kasama. Kaya yung purpose nun, dalawang washer. Para dito, tsaka para dito. Para nga mapalapat natin yung DDC dito sa male torque drive. Hindi mo na kailangan kikilin. Gamit yung center spring is yun nga, 1000 RPM na pang click 150 NCY. Gawin natin dyan. CRP na torsion controller. Gawin natin dyan. Spacer ng DDC. Clutch ng DDC.
Ito kailangan mapagtapat lang natin pag nilubog natin. Pakahin na natin. Naka-align naman yung spacer. Pasok. Racing DNA, torque drive nut, 41mm. Hand tight natin. Ito feeling ko mas okay kapag yung stock na torque drive nut gamitin ko. Para hindi siya gagasgas kasi ito walang curved side eh. Palitan natin. Okay na siya. Yung stock na yung nilagay ko para hindi siya magasgas. Yan meron ng konti. Kasi ito aluminum to eh. Gagaya ng stock clutch housing steel. So okay lang yun. Yung flat yung both sides. Ito yung curved na sa ilalim. Ito yung flat side. Stock. Isang flat, isang curved. 39mm. Tapos tagay natin yung torque drive washer. Radial bearing torque drive washer. Yung shims wala namang orientation pero syempre pagka nagamit nyo na yan makikita nyo na kung alin yung lumalapat na side. $12 parang bala lang ng revolver no? Torque natin tong torque drive nut na 39mm 54 Newton meters. Lagay natin tong bell. Sundon yung washer. Sakto yung clearance nyan para hindi mahulog yung mga shims pagkakanabit na natin dito. Tandaan baka mahulog yung shims. Speed tuner na bell washer lagay na rin natin. Tapos bell nut ko is Racing DNA stainless na bell nut na flange type. Actually pwede nang wala tong bell washer pero lagay na rin natin. Magka-size naman sila. Same diameter. Torque naman natin to ng 49 Newton meters. 19mm. Start natin yung motor. Sa idle 6 kph yung ikot ng gulong, medyo mabilis. Ganun yung tunog niya pagka naka-idle. Makalansing. So, pag umaandar ka na, wala na yung tunog ng kalansing. Tunog mayaman daw yung ganong kalansing. Sabit ko lang yung cover tapos i-test ride na natin siya para ma-break in natin. Mapalapat natin yung mga shims dito sa bell. Nakabit ko na yung cover para narinig ko lang sa inyo dito. Idle niya ganyan. Pero pag nakababa yung motor, tumutunog na siya. Ganito yung tunog niya pag nakababa yung motor. Siyempre na ko lang sa likod. Kalansing yung tunog niya. Pero pag na-under ka na, ganyan na yung tunog niya, tahimik na siya, parang normal na lang. Yung kagat niya syempre palalapatin ko pa, medyo delay pa ng konti. 5,000 rpm kumakagat na siya. Pero kanina nung pagbaba ko dito, yung unang piga ko, tagal niya kumagat, kumaskas pa dun sa pintura yung mga shims. Yan, sa 5,000 rpm siya. Tapos ride na natin yung DDC. So kapag nakahinto ka dito tapos hindi ka nagpreno, mandar siya. Yan na, musog siya, wala kang ginagalaw. Musog siya mag-isa kasi nga kapit yung clutch dun sa bell. Preno. Pero hanggang 6 kph yung andar niya. Kagaya nung kapag naka center stand, 6 kph siya sa panel. Pansin ko dito pag piniga mo siya, maingay siya talaga. Ngayon tingnan natin kung ilan yung speed bago mawala yung ingay. Ingay, narinig niya sa 14 kph 14 kph nawawala yung ingay. Tapos mas malakas yung ingay niya pagka abrupt yung pagbigay mo ng throttle from dead stop. Yung tunog niya para siyang yung sa Ducati na dry clutch. Kaya nila sinabi na tunog mayaman kasi tunog Ducati dry clutch yung tunog. Tayo natin overtake. Maganda
Ganda yung power niya sa overtake, walang bitin. Ang maganda rin dito is hindi ka na magda-dragging dito. Kasi iba yung mechanism niya, pa-axial yung engagement ng clutch doon sa bell. Hindi kagaya ng normal, pataas. Ito sa gilid, mas direct yung power delivery niya. Yan din yung nakalagay sa product specs nila. Walang dragging, smooth yung arangkada, tapos malakas sa gitna, tsaka daw sa dulo. Pero matitest din natin to sa high speed dun sa pagtetestingan natin ngayon. Pangatlong beses ko na palang gagamitin tong DDC kasi noong isang araw lumabas kami ni OBR. Kahapon din lumabas din kami. Parehas hapon yung labas namin kaya hindi ako nag-vlog no. Gusto ko kasi test siya na solo lang ako. So far okay naman siya kahit may angkas. Tapos medyo napalapat ko na din siya. Yung mga shims doon sa bell parang napitpit siya kasi kahapon binuksan ko rin to bago kami lumabas. Chinek ko lang kung ano nang itsura ng shims. So yung nakita ko para siyang naging dome na siya. Dati flat yan, naging dome. Try natin yung 0 to 100 normal lang na riding position. Hindi ako yoyoko. Dati kong 0 to 100 dyan, nasa 13 seconds yata. Pagkakaalala ko. Engine brake, testing natin. Tapos sinanyan, hindi yan magdi-disengage talaga. Hindi siya nag-free wheel eh. Walang free wheel. Maandar siya, 6 kph. Pero hindi siya free wheel. Sa engine brake natin, testing. Yan, from 60 kph. Engine brake lang. Honestly, mas malakas siya sa pakiramdam ko lang compared sa dati. Nakastock na lang siya sa 56 kph pero lumuluusong tayo. 57. Mas malakas siya pero konti lang. Kasi yun nga, dire-diretso yung engine brake niya hanggang 6 kph. Tapos hindi ka nabababa ng 6 kph kapag nag-minor ka na pinababa mo yung speed or nag-engine brake ka. Nakikita kong benefit nun kapag sobrang steep na downhill. Makakatulong yan kasi hindi na nga siya mag-free wheel na tipo na gagamitin mo yung preno mo pero naka-free wheel ka. Ito hindi talaga. Tayo natin dito sa ahon dito kung ilang RPM tsaka anong speed yung kaya niya sa ahon na to. 1,000 RPM sa 199 yung takbo. Tingnan natin kung hanggang saan bababa. 750 RPM nasa 90 yung takbo sa ahon na to. Malakas siya. Yung pinakamatarik na kahon dito nasa 7,500 RPM, 80 yung speed. Malakas talaga siya umahon. Tapos yung mid power niya na kapag nag-minor ka tapos binirit mo, responsive siya. Yan yung from mid. Tingin yung magiging overtaking power mo. Malakas siya pag nasa gitna na. Malakas lang hangin yan. Ewan ko lang kung makakakuha tayo ng top speed dito. Pero testingin natin. 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Same pa rin yung nakukuha ko na top speed. May ball pa rin siya kahit magaan. Tataas pa yon, depende na lang yon sa headwind. Ngayon medyo malakas yung hangin. Try ulit natin yung 0 to 100 nya. Tapos yuyukuhan ko naman. At 8,000 RPM. Overall performance niya sa test natin na to, smooth yung arangkada. Tapos ang napansin ko sa kanya, yung gitna pa dulo bilis makuha. Nandun talaga yung power niya. Tapos wala ring drop yung RPM, napansin ko din. Saka dun sa 0 to 100 natin. Kahit todo bound lang, nakabound lang ako noon, hindi nagda-drop yung RPM. Pero syempre, magdedepende pa rin yan sa overall CVT set nyo, yung gamit nyo na pulley set. Yung gamit ko kasi Skyworks, maganda talaga yan, wala talagang drop yan, walang patay ang RPM. Feeling ko din, mas okay to kung
kung naka CVT set kayo. Kasi nga aggressive siya yung RPM nung engagement nung clutch sa bell. Kaya pag all stock baka hindi nyo ma-appreciate yung power na ibibigay niya. So kung mag CVT set kaya masuggest ko yung K-Works pulley set. Yun yung gamit ko kay ADV na tested ko na quality talaga. Meron ding binibenta si Ryan nun. So sakto dun sa talagay yung link, yung DDC tsaka yung pulley set. I-link ko parehas. Next na vlog ko dito sa DDC is yung update na niya na siguro mga 1,000 to 2,000 kilometers. Ngayon is naka 91.7 kilometers na ako. Tetest ko pa rin siya sa long term use bago ako makapag-verdict kung ubra siya na pang daily use. Kasi ngayon pa lang ako makakasubok ng ganitong mechanism. Testing pa yung reliability ng pyesa. Dun sa gagawin ko na next vlog nito, yung long term use niya. Testingin ulit natin dito kung may difference ba kapag lapat na talaga or na break in na. Kasi under break in pa to, hindi pa talaga siya full contact dun sa bell, yung clutch or yung shims ng clutch. Kaya titingnan natin kung magbabago siya, pero gamitin ko na ng gamitin para mas mabigyan ko kayo ng magandang feedback. Current mileage ng DDC natin 196.9 kilometers. Check natin yung condition ng DDC. Yung bell, ganyan na itsura ng ilalim niya. Medyo malaki na yung contact niya. Mas lumapad ngayon. Yung shims naman, hindi pa rin siya totally lapat. Itong isang to, halos lumapat na siya. Mapapansin niyo, konti na lang yung space. Ito namang isa, meron pa dito sa ibabaw. Naka-curve siya. Para siyang dome. Yung ilalim nito, flat. Ayan. Yung kabilang side, parang dome na siya. Dome yung korte niya na ibabaw. Papansin nyo rin yan sa mga gilid niya dito sa ibabaw. May naka-usle. Yan yung pinagpitpitan. Siguro ito, tanggalin ko yung mga natatanggal na. Ayan. Konti lang naman. Pagkalapat na yan, dome na talaga yan na smooth. Yun yung time na magiging full contact na talaga itong mga shims dun sa bell. Sa 1,000 kilometers, malamang lapat na yan. 200 pa lang tayo, ganyan na yung condition. Malapit na. Chinek ko dito yung contact niya pala dito sa bell, natagilid siya. Kaya pala siya nagiging dome yung korte. Paslant yung contact niya, napipitpit siya patagilid. Yung contact niya dito, saktong-sakto yung sa half nitong shims. Yung mga sides, yun yung contact. Pero hindi pa rin talaga siya full contact kasi nga hindi pa umaabot dun sa gitna. Kapag ito aabot na sa gitna, yun na yung full contact niya. Binutbot ko na rin yung mga nakausle yung sa pinagbe-break-in na natin para hindi na kumalat sa loob. Konti na lang, mapalapat na natin. Tapos matetesting na natin kapag lapat na siya after 1,000 kilometers. Kaya nga sa performance niya, ang difference niya sa previous setup ko, yung previous setup ko is malakas yung arangkada hanggang mid, pero yung mid papuntang dulo matagal na makuha. Ito naman, balance lang yung arangkada niya, smooth, suwabe lang. Tapos yung power niya sa mid papuntang dulo, yun yung mabilis. Mid dulo yung power delivery nito compared sa previous setup ko na arangkada mid. Pero pag kargado kayo, makukuha niya yung arangkada gitna dulo. Speed tuner, direct dry clutch, made in the Philippines.